Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us into the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, air sign naman guys, kasi meron nag-request ng air sign dyan. Hindi ko na heartan ang kaya comment. Oh, ayan. So, energy of air sign ngayon. Energy of Libra, Gemini, Aquarius. Nakaligtaan yung air sign. Isang araw pa tayo. You're not fearless to take risks or yung mag-take ng a leap of faith ba? You're not fearless, ibig sabihin parang nakaramdam ka ng pag-hold back or doubt sa sarili mo or any fear no, na nagpapa-hold back sa'yo para hindi ka makapag-take ng risk or para hindi ka makapag-take ng a leap of faith. Yan, kung ano man yung gusto mong simulan o subukan na hindi mo pa nagawa o hindi mo pa naumpisan, ay parang nag-alangan ka na gawin yan. No? Sa ngayon, no? Kasi the full in reverse, parang nag-hesitate ka or hindi ka nagpapadalos-dalos. Because possible, you think first before you take action. Maring you're not immature right now. You're not immature already. Baka nagmamature ka na. That's why hindi ka na padalos-dalos mag-take ng risk ng yung hindi mo pinag-isipan ba ng maigi. And you're not under control of any controlling, manipulative, or devil, or wala kang possible wala ka ng addiction or witchcraft, kung ano witchcraft. And you are strong. May inner strength ka na. And may strength at inner strength. Pagka mga ganyan na may inner strength at may strength ka, you're strong, ay brave ka, the same time courageous, diba? Pagka ganun. So, 3 of Wands in reverse. You're not waiting. You're not spending time to wait. Spending time to wait. or kaya hindi ka nagsasayang no, ng panahon kakantay, or you're no longer waiting for something or someone in your life. More information about today's 3 of Wands in reverse. You're not waiting for someone na hindi nagtitake ng action sa'yo. Na nagmamatigas na mag-take ng action sa'yo. Madami nga naman pwede kang makakilala. Madami ng apps ngayon. Madami kang makachat, diba? Madami kang makakilala. Ang dami kang maganda, pugi. Ano pag foreigner. Pasabi, ay pugi. Ang pugi niya. Babae na. Ang ganda niyo. So, ano pa? Ayaw mo kasi yung stress ka. Yung hindi matahimik yung isipan mo. That's why you're not waiting anymore.
for that person na hindi naman take ng action sa'yo, hindi naman nag-risk or nagmamatigas siya eh. Naantay ka pa ba niyan? Ayaw naman mag-take ng action. Maring hindi importante sa kanya, that's why. There's room sa puso at isipan niya na magmatigas, no? Hindi mag-take ng action. Pride ang pinapairal niya. So, Queen of Wands, and it's because hindi ka na din mag-aantay kasi meron na din yun ang mangyayari. You and the person na pwede may soul connection sa inyong dalawa, or this is your soulmate kasi the lover soul. So it means there's balance in inyong dalawa. You will not feel you will never feel anxious, and you will never feel yung binibilital ka, hindi, or kaya yung i-judge ka ng tao na yan. It's because there's balance in inyong dalawa, and there's harmony sa inyong maging relationship. Harmonious, and there's balance. Walang mataas, walang mababa. Kumbaga, balance yung dalawa. You're match, and that is your soulmate. Pagka soulmate mo kasi, hindi ka takot na i-criticize o kung ano man yung tingin sa'yo ng soulmate mo. Gano'n din yung soulmate mo sa'yo. Hindi ka matakot na i-judge niya. Eh, iniisip niya pantay lang kayo. Hindi kami na maliit. Actually, meron ako na encounter na ganyan guys. Kung sa akin na meron talaga na, yung sa akin na, nakachat ko yun dati. In-check siya. Ito, share ko lang kasi ewan ko ganun siguro ugali talaga na yung iba hindi naman. Madami ako nakachat na in-check. Pero yun talaga, yung namamaliit siya. Para bang baba ng tingin niya. May ugali talaga siya. Kasi basta isa pa nanalita niya. Mababa ang tingin niya. Okay lang. Para sa akin, okay lang. Tanggap ko naman. Kung sa iba masakit ay di, ano naman, kung totoo nga naman at mababa lang. Ang tingin niya. At kung yun nakikita niya, o di ba? Well, may mga ganun na parang mailang ka, ma-insecure ka na lang kasi mababa ang tingin niya sa'yo. May mga ganun na makarelasyon mo ba? O kaya ay, actually sa akin, nakachat ko lang yun eh. Sinagot ko lang yun sa ano lang yun, sa chat lang, hindi naman sa personal eh. Hindi naman totaling jowa talaga yun. Sa chat lang. Di ba? Ang dali nga naman palit-palit pag sa mga ganun eh. Pag nag-end yung relationship nyo, nung isa, eh kasi sa chat lang naman eh. Ang dali magpalit. Meron na naman, kung may nakapila eh. Pupili ka naman doon. Di ba ganun? Sa mga chat. Ewan ko lang sa iba. So maaaring ganun ang estilo mo din. Kasi alangan naman. Magpakastak ka sa wala na o break na kayo ng isa. Di merong nagkakagusto sa'yo, di pili ka na kung sino yung mataypan mo sa kanila. Di ba ganun? Madami mga kilala dyan sa mga sa Facebook nga lang eh. Sa may Dola pa ata. Ay, Dola ba yun? Meron yung sa mga ads eh. Dola ba yun? O may Dola ba yun? Merong mga apps na pwede kayo makamit ng mga iba-ibang person, ganyan. So, Queen of Wands, at pag nagkaroon ng union sa inyo dalawa, you will be very confident and strong personality mo. Itong tao na to kasi that is your soulmate na
parang tutulungan ka niya maging confident o basta pagka biglang mag-lift up yung confidence mo kasi hindi ka niyan i-belittle, hindi ka niyan hindi ka makaramdam na insecure ka kanya. Hindi mo maramdaman yung ginajudge ka niya. Kasi hindi ka nga niya i-judge. Or yung tingin niya sa'yo, kapantay niya. Kahit mayaman pa siya sa'yo, or kahit mas attractive pa siya sa'yo, kahit na tingin mo ay mas good looking siya sa'yo, o kung ano man, mas higit siya sa'yo, you will never feel na yung ma-insecure ka or ginajudge ka niya. Alam mo yung siya mismo ang mag-raise ng confidence mo and your self-esteem at magpatibay sa'yo. Magtiwala ka. Siya mismo ang sa'yo. Magtiwala ka sa sarili mo. Yan. At maging active ka and energetic and very strong personality mo. Maging goal-driven ka. So, pinubuhan sa to dito na energy. Pag yan ang kasama mo. Yan talaga yung match mo. Ka-match mo. Hindi ka ida-down. Alam yung mga taong confident. Hindi ka ida-down yan. Sa akin dati may mga ako, nasabi na parang nan-down kasi may palipad hangin ako noon. Kaya pasensya na. Yun sa akin dati. Di ba na may mga nalala ko. May mga dinadown ako na actually hindi naman talaga ako ganun eh. Pero okay lang. I admit may mistake. Pero may palipad na hangin ako noon. Well, Knight of Pentacles. Ay, distant. Maging long-term yung relationship ninyong dalawa. Once na unite ko, maging long-term. Para bang walang magluloko, walang magiging parang cheater o yung maglaro. Kumbaga, you will be in a committed relationship, hindi maglaro yung isa sa inyo, hindi driven by excitement, but gusto yung pang long-term na relationship kayong dalawa, and walang mamangka sa dalawang ilog, gano'n. Committed relationship, yan ang maging relasyon ninyo. And asawahin ka niyan, makasawa mo yan. And then what's with the death card here? May mamamatay na fake empress. Si fake empress, mamamatayan siya. Parang pretender, nagkukunwari, gumagamit ang identity ng iba. Basta ganun siya. Sinungaling yan. Mamamatay daw yan. Si fake empress. Baka siya mamatay. Katulad na ng God. Hindi. Matay siya kasi hanggang dyan na lang ang buhay niya sa ganyang edad. Kasi hanggang dyan na lang ang buhay niya sa ganyang edad. So, hindi natin maano talaga kung hanggang kailan ang buhay ng tao dito sa mundo kasi ang tao talaga namamatay. Yan. O baka dahil ano ba to si fake empress? Mapagkunwari siya. Hindi siya mapagkunwari. Kasi fake empress is mapagkunwari. Ano siya? Sinungaling. Hindi siya sinungaling. Bakit fake empress ang kanyang energy? Or empress in reverse? Dahil nangkakopy siya ng personality ng iba. Kasi nangkakopy siya ng personality ng iba. Gaya-gaya siya. Kung ano yung siguro malnarism. O kaya ay sinasadya niya talagang gayahin, hindi na na-influensyahan lang. Kaya fake impress. So, ginagaya niya yung like
Di ba may mga ganun tao, may hilig gumayagay, walang originality, parang copycat. You're trying hard. Copycat. Ano siya? You're trying hard. Copycat. Oh, ganun nga siya, copycat. Copycat siya yun. Ang gaya siya ng personality ng iba. No? Yan ang kanyang ugali. And let's see. Ba't siya pa? Kasi panahon na daw eh. Diba may, kaya habang nabubuhay pa, mas mainam na piliin yung path na tama kahit makitid. Alam mo, pag makitid, yung sinasabi ni Jesus Christ, makitid na daan. Yung daan papunta sa langit ay makitid. Kasi nga, may disiplina ka ng sarili mo. Iwasan mo yung mga paggawa ng masama. Pero ang pupuntahan mo naman sa langit. Iwasan mo yung paggawa ng mga evil. May disiplina ka sa sarili mo kasi takot ka sa Diyos magkasala. Takot ka sa Diyos na gumawa ng evil. Kaya hindi mo gagawin yung mga evil. Yung alam mo ikaka-impyerno ng kaluluwa mo. Yung alam mong kasalanan. Pero tao may choice, bahala ka sa buhay. Katulad nito, panahon niya na mamatay yun. Mamatay daw yan. Ginagawa ba sa yan si fake empress? Si empress in reverse na kasamaan? Nawala naman. Pero bakit lumabas siya, no? Dahil, bakit siya mamatay? May ginagawa bang kasamaan yan sa iyong person? Baka sa person mo? Hindi. Mahilig lang siya talaga mangkupya-kupya. Kapikat nga siya eh. Dahil madami ba itong ginawa na masama si fake empress? Hindi naman. Ano kaya? Kung may ginawang kademonyuhan sa'yo, kademonyuhan hindi lang kasamaan. Di ba magkaiba talaga yung kademonyuhan sa kasamaan? Witchcraft. Ano pa ba yung kademonyuhan? Witchcraft. Pagkasalanan na o kasamaan ay yung kagaya ng pagnanakaw. Yan. Mapanlait ka. Yan, kasalanan o kasamaan yan. Yung manira ka. Parang katulad dun sa sa yung pinatay na sige niya patiko, sige niya atake si Sara Duterte, pinatay siya, di ba? Kasi gumagawa siya ng kwento. Alam niya naman na sana yun sila pumatay. Yung mga yun eh. Sa Davao pa lang eh. Kinaanohan na ng mga tao yun eh. Kagaya nung ano ba yan? Yung tukhang na yun. Di ba? Inutos ni Duterte yung pang tukhangin, maadik. Siya pa kaya? Pinatay. Pero ano lang yun, hindi naman inutos ng God na patayin ng mga ganun. Inutos lang ng God sa Exodus 22:18 na yung patayin, mga mangkukula, mga babarang, gumagawa ng black magic. Yan inutos ng God eh. Ano naman sinabi na pag nanira sa'yo, patayin mo. Wala sinabi ang gandang ganun. Dapat kinasuhan na lang ng madala, di ba? Sila kasi pagka nagalit talaga yun sila. Di ba sa mga kwento-kwento, dami na basta binabalita nga eh. Hindi talaga yun sila magdalawang isip, isa na yun sila eh na gawin. Pagkaganon, tsaka gumagawa siya ng kwento, ginagawa niya ng kwento, papayaan niya sa buti sana kung totoo. Gumagawa siya ng kwento, pero hindi nga inutos ng God na patayin. Ang gumagawa ng kwento,
ipasa Diyos na lang yan kasi yung witchcraft, kung bakit nahutos ng God, kasi na patayin ang mga gumagawa ng witchcraft o magkulang ang babarang, kasi kademonyuhan na yung ginagawa nila, demonic na, hindi lang yan kasalanan o kasamaan, yan ay demonic na guys, sa jablo na yan, na-atais lang, kaya ganun nahutos ng God. Uy, sige na, wala na basta. Fake Empress. Ginagawang kademonyuhan sa'yo. Hindi pala kasamaan, kundi kademonyuhan. Witchcraft itong ginagawa niya sa'yo. Kaya papatayin siya. Panahon na daw. O diba? May panahon talaga. May tao panahon na. Siguro, pinabigyan pa yan. Na kung titigil, siguro hindi to. Hindi ba siya tumitigil kagawa ng witchcraft sa'yo? Tumitigil din. Pero umuulit. Hindi. Pero may ginawa yan sa'yo. Kaya lumabas sa energy mo, may ginawa yan siyang kademonyuhan. Pero tumigil na siya. No? Tumigil na siya. Hindi na umulit. Pero, panahon na daw. Baka iba pa yung ginawa niya. Sige niya gawa, baka doon na lang siya na-focus sa iba ba? Ano yan, sige niya gawa din yung iba? Baka iba? Hindi. Ano ba yung dahilan kung bakit ginawa ng witchcraft yung kademonyuhan ni Fake Empress, the Empress in reverse na yan? Nainggit? Nainggit, o diba? Driven sila, nainggit. Yun ang fuel na inggit. Yan. Nainggit. Hindi pa nila yung maamin sarili na nainggit sila. Ano naman kainggitan ko, sabi nila. Deny pa. Sanay magsinungaling eh. Di ba? Hindi ba matanggap na nainggit? O kaya nila ginagawa yan. Akala na uto nila ganat din Diyos na. Kagaya ng tao na. Yan ang inuutos ng God na patayin. Mga ganyan, mga gumagawa ng witchcraft. Yung mga mangkukulam, mambabarang. Ano ba tawag dito kay Fake Empress na ito? Mangkukulam. Mangkukulam. Na nagtagumpay siya sa pangungulam niya, oh. O kilala siguro to sa, parang na-recognize or kilala sa public o sa lugar siguro nila na mangkukulam siya. Baka ganon. Basta nagtatagumpay siya sa pangungulam niya. Ganon. Victorious. Mangkukulam siya. Minig pa siya mga kapi-kapi. Ayan, lumabas na matay na daw siya. Si Fake Empress. So, ano naman ang wish mo mag-grant? Na may mag-antay, matyagang mag-antay, si King of Pentacles, Queen of Swords, someone na cold and stable and good provider to, mag-antay sa'yo. Gusto mo mag-antay siya sa'yo. Antayin ka niya kung kailan ka ready. Kung kailan ka pwede nang magpagrelasyon sa kanya, mag-take na action sa kanya. The Hermit in reverse. Kung kailan na hindi na magtagumpay, hindi na magtagumpay ang ginagawang witchcraft sa'yo na magawa mo ng makipag-communicate sa kanya. Ay King of Pentacles. Na ready ka na for a new beginning, new love with the King of Pentacles. And kung kailan hindi ka na defensive. Yun, mabas dito. So, malaking kaluwagan yan. Pero tinigilan ka na din naman. Pero, panahon na kasi siya namatay. Yan. May oras pala talaga yung tao dito sa mundo, no? Kung kailan sila mamatay.
May clock. Ano ba may clock? May clock. hindi natin alam, no? Baka hindi natin alam kasi only God, no? Sa mga anghel kung kailan mamamatay ang tayo dito sa ako hindi na ako takot mamatay. Ako hindi ako takot mamatay. Kayo takot kayo mamatay. So, ayan. Page of Pentacles in reverse and forward. Ay, there's stability. Stability na mangyari sa inyong person mo. Pwedeng maka-attend ka ng kasalan o maaaring ikaw ang ikakasal or pwedeng stability. This is stability or stable relationship. You will be in a stable relationship. Kasi mahinto na yung consistent na ano to. Tigil yung consistent na pang-wish. May nag-wish sa'yo ng na nag-grant yung wish niya. Yan, minto na yan. Sino ba nag-wish sa'yo? Si Empress in reverse? Wish? Hindi. Ini-il-wish ka? Ini-il-wish? Naka-il-wish. See? Ini-il-wish ka. Oh? Sino ba nang il-wish sa'yo? Si Empress in reverse ba nang il-wish sa'yo? Siya. Ini-il-wish ka niya continuously. Hindi wish, hindi nag-wish, kundi ini-il-wish ka niya. Hindi lang wish, kundi il-wishing. Ini-il-wish ka niya. Oh. Pag namatay siya, hindi. Sino ba nag-grant ng il-wishing niya? Kailangan na ang Diyos. Hindi nag-grant ang Diyos ng mga il-wishing. Ang alam ko dyan, mga elemento, guys. Yan naman nag-grant. Mga elementals na nag-grant ng mga il-wishing na. Hindi. Ano yan? Demons? Mga demons para. Yung mga lagalag ng spirito. Yung mga kaluluwa na ni Philip. Ano bang demons yan? Kaluluwa na ni Philip. Meron din kasing demons kaya ni Jezebel Spirit, diba? Ay kaluluwa naman ng tao yun. Anong klase ng demons yan? Kaluluwa na ni Philip. Oo. Kasi they're everywhere naman eh. Yung mga yan. Hindi lang sila makikita ng tao. Kahit ako, hindi ko makikita ng mata ko yun eh. Kung gamitan ng third eye, pwede. Or perception, pwede makita sila. Pero kung mata lang ng tao, pero mas madali makita ang mga guys, mga entities. Gaya ng fallen angels, pag gamit ay perception based sa experience ko. Yung mga spirits, hindi madaling parang mas easy makita ang mga entities kasi di ba may katawan yan sila. Mga entities kagaya ng mga fallen angel. Based sa experience ko. Kaya hindi ka na madi-destroy ng il-wishing niya. Miling to sa mga demons. O doon siya, basta in-il-wish ka niya mga demons. Ano yung isa dyan? Yung utos siya sa mga demons yun? Hindi. Nag-il-wish lang siya. Sige pang il-wish. Pero tumigil na siya kapangulam sa'yo. Sige lang siya pang il-wish. Il-wish ng il-wish. Siguro sa'yo sipag. Dahil nainggit sa'yo. Napaka-injustice naman. Ano ba naman kasalanan mo doon kung nainggit? At ang worst pa dyan sa mga ganyan, ita-expose ka. Yung kinukulang ka nila, tapos pasunurin sa will nila, tapos tanggalan ka nila ng will. Your will, diba? Tatanggalin na yung will mo, yung free will mo, I mean. Tapos, parang sila na masunod, no? So, madesisyon mo, kasi na-control ka nila, na-restrict ka nila, kaya kung natablan ka. Like, mapalipad hangin, kasi mapasunod ka nila pag natablan ka, ganun. Control nila yung utak mo ba? Yung subconscious mind mo. Tapos,
ikaw na yung palabasin nilang masama, no? Kasi makontrol ka nila, no? Kita niyo yung mga na-hypnotize, di ba? Parang naging sunod-sunuran. Sumusunod sa kung ano yung utos o hinihiling sa kanila ng hypnotize sa kanila. So, ganun din yan. Oh. Tapos, basta kayo yung biktima nila, yun ang palabasin nilang masama. Oh, yun pala kagagawa din pala nila talaga. Sila pala talaga may kagagawa ng lahat-lahat. Hindi sila lang para sa inggit nila, nag-umpisa sa inggit nila. Gusto nila i-destroy yung tao. Parang self-destruction bang ginagawa ba? Sariling, parang masira ang life dignity, integrity. Pero, God sees everything. Kaya nga, pinapapatay sila ng God. Utos ng God yan sa Exodus 20:18, patayin ang mga mangkukulam. Of course, kasama na yung mambabarang kasi pareho lang din naman yan sila. So, yan. Justice, oh. So, yung mamatay ito, yung mangkukulam na ito ay, ayan na yung hustisya ng God. No? Kasi, na siya yan na yung hustisya ng God. Hustisya na, dumating ni hustisya ng God. Na mag-end na yung mga ginagawa niya sa yung deceit, pang-ilwish. Yung alwishing without demon sa paligid, yung mga gumagalaw dyan para mangyari yung elwishing, mga wishes. Hindi yan gagana kung walang kumikilos yun ng mga hindi natin nakikita. Diba? Ganun dito kahit yung mga witchcraft. Hindi gagana yan kung walang kumikilos yun ng mga demons or hindi natin nakikita o mga elemento man. Ano man yung kumikilos dyan. The Chariot. And what's the Chariot? Ayun na. Paparating na yung magsasucceed na yan. At magsasucceed or this is a sign also of success eh. Mag-ano ka na, maging, alam mo yung determined ka, driven ka, na pumunta o gawin yung gusto mo kasi natigil na yung yung mahinto na eh. Matapos na yung buhay nito kasi patayin na to si Empress in reverse na to. Mahinto na, matigil na yung pang-i-ilwish niya kasi mamatay na siya. Matigil na. So, ini-ilwish ka pala nito na hindi ka makaalis, hindi ka makarating sa pupuntahan mo, hindi ka makaalis, hindi ka maging determined, mga ganyan, kung ano pa yung mga illusion niya sa'yo. At demonyo ang kumikilos kasi makukulang nga siya. Yan ang kanyang kakuntsaba. Isa, kanina. At hindi na din maging clouded ang judgment mo at isipan mo. Hindi ka na maging unsure sa mga desisyon na magagawin mo. Hindi ka na ma-stuck. Yan. Diba? So, yan, ito na lamang for air signs.